80s at 90s kid kayo. Hindi na bago sa atin ang ganito mga performances mula noon hanggang ngayon ay hinahangaan pa rin ang ganito mga tricks ng paborito nating laruan, ang yoyo. Oh, magaling ka ba doon? Dito ko nilalagay eh. Tapos pa ganun lang. Ako, hindi ako masyadong magaling dyan. Pero every generation yata, from Gen X up to Gen Z ay nakapaglaro ng yoyo. At lumevel up pa ito yung mga ginagamit ng yoyo. Kung dati po may standard size lang tayo dito sa yoyo, may maliit, may malaki, depende na kasi sa tricks na gagawin. Kaya naman, this morning, isang yoyo master ang magpapakita ng kanyang galing sa ating KU stage. Meron lang naman siyang 1.6 million followers. And counting. And counting. And 18.6 million likes. Wow. Wow. Curious ba kayo kung sino siya? Let's watch this. From local, regional, at hanggang national level, laman na ng yo-yo competition ang ating bisita ngayong umaga. 12 years old pa lang ay nagsimula na siyang sumubok ng iba't ibang competition at dyan lalong nahasa ang kanyang galing. Kaya naman naging viral ang mga tricks na pinapakita niya sa kanyang TikTok account. This morning, sa kada umaga naman siya magpapakitang gilas. Let's welcome Dave Solitario. Good morning, Dave! Good morning! How are you, Dave? Bati ka naman sa ating mga kada. Hello po mga kada, mga audience natin na mga kada din. Thank you for having me. Ayos lang po, ayos na ayos po. Ayan. Dito kasi ngayong araw, Best in Talent yung ating episode. Kaya simulan na muna natin sa interview. Paano ka ba nahilig sa yoyo? Ako kasi yung yoyo, childhood na siya toy. Pag yung mga umiikot na yung uso sa school, ito yung nag-stick sa akin. Yung yoyo talaga. Kasi marami kang pwedeng gawin eh. Yung iba, lang, parang mananawa ka lang. Pero ito, marami ka talagang pwedeng gawing tricks. Naalala mo pa ba yung first time na gumawa ka ng tricks? Kasi syempre sa pagbata, di ba, try lang tayo. Pero nung nakita mo magaling ka, naalala mo pa ba yun? Yung moment na yun? Parang nag-spark talaga siya ng interest. Tapos, gusto ko pang matuto ng mas madami na tricks. Di ba po? Paano ka natuto ng iba't ibang tricks? Magsa-search. Ngayon kasi walang yung regular na meeting namin ng mga yoyo players. Kaya lang kami, nagtyaga-tyaga lang sa mga social media, yung mga videos, mga tutorials doon. Doon kami kumukuha ng mga techniques para namin magawa yung mga yoyo tricks. So, meron din ba dito mga training na mag-a-attend ka para matuto ka? Dahil sa pandemic, natigil po siya. Pero balak po namin ibalik sa pag sinearch nyo yung Flip Spin Yoyo Komunidad sa social media. Ayun, nandun po kami. Admin ako doon. Tapos, mag-post lang sila yung mga katanungan nila, paano mapapalawak yung interest nila. Tapos, syempre, paano matuto. Ayun. Tinuturuan mo rin lahat. Pwede Opo. mo kami turuan mamaya. Pwede po. Try namin. Actually, nga din dahil lang sa pag-viral ko sa isang social media sa TikTok, may napa-champion din ako. Parang within 2 years. Opo. Saan yan? Sa Philippine National Yo-Yo Contest. Actually, last week po yung isa sa mga naging champion. Congratulations! Dave! Kwento mo. Anong ginawa niyo? Ako kasi yung main style ko, papakita ko mamaya. Ito yung isa lang sa mga style, yung hindi umaakyat, so unresponsive. And parang naka-label na siya by number. So 1A, yun yung single hand. Ang gagawin ko, doon ako nag-champion sa version na yung yoyo hindi nakakabit sa tali. Nakatanggal sa tali. Wow! Opo, Nakatanggal. tawag doon off-string. Nandoon sa mga collection Mamaya ko. ipapakita. Opo. Pero paano ba yung pagpuntos dyan? Paano ba yung criteria for judging sa yo-yo competition? So parang clicker-based siya. Kung mahirap yung element na ginawa mo, 1 point. Tapos 1 point lang uli. Basta ganun, paramihan. Mas maganda talaga kung mabilis ka gumalaw. Pero pwede rin yung sobrang galing, sobrang banger ng tricks mo. Tapos pupuntosan nila, pwedeng 2 or 3 points, masigit pa. Ano yun? May time limit? Dave? Ang preliminary round namin ay 1 minute, 3 minute kapag final round. Ganun po.
So 1 minute muna yung first, tapos bahala ka kung ilang tricks yung gusto mong gawin. Yes. Tapos yung final round, 3 minutes. 3 minutes yan. Hindi ba sumasakit yung kamay mo? I was gonna ask itong next question ko, Ems. Dave, paano ba pag ang preparation natin sa kamay? Kasi yun lang yung tama? Opo, parang puhunan lalo natin yung mga kamay. daliri. How do you Siguro, do it? ano Do you na lang- rest your how? Tinubuan na lang siguro ako ng maraming kalyo, hindi ko na naramdaman. Pero alam mo yung kalyong yun yung nagiging protection eh. Yes. No? Oo. Tapos nagmamassage ka rin sa kamay. Pero hindi ka pa ba nasaktan? Kasi ako dati na laging nauuntog sa kakagawa ng tricks pag mali-mali, di ba? Ikaw ba? Nagkagawa ka na rin yung- ng tricks dati? Nung bata ako, 90s Kakaiba. kids. So, Pero ikaw ba, may ganon? ka-experience? Ako may ganong experience. Opo, nasusugatan din po. Pero ano lang, ingat lang. Tapos yung tansya mo na, yung gagawin mo. Meron ka ba natamaan ng ibang tao bigla? Wala pa naman po. Sana wala po po. Wala pa naman. Wala naman. Ayun. Tinignan nyo kada Tinitingnan. Kasi di ba po, nagpa-fly yung yo-yo niya. Anong pinakamahirap na tricks na talagang natagalan kang pag-aralan yung trick na yun? Madalas yung mga tricks na hindi ko na masyadong nakikita, may mga behind the back sasaluhin ko sa likod or under the leg, mga ganun po. Yung mga no look, may mga ganun po. Gaano katagal mo pinag-aaralan yung ganun? Abutin din naman po ng mga weeks, ganun po. Weeks? Weeks. Opo. 3 weeks, ganyan. Opo, ganun. Bago mo talaga makuha. Opo, pero isang trick pa lang yon. Ang preparation ko para sa contest, dapat talaga kung gusto mong nagte-training ka for championship, at least mga 1 year. Ganon. Wow. Buuin mo yung routine mo. Meron na din bang yo-yo competition international? Meron po, meron namang intercontinental tapos may world championships din. Sumali ka na ba dun? Or may plano kang... Opo, kung lolobin, pag may makahanap po tayo ng mga sponsors din sa sa pamasahe or sa mga gamit po, willing naman po ako para ma-represent po yung bansa po natin. O yun, so sa lahat ng mga kada na nanonood, he's open naman for if you guys would like to help out, diba, na i-sponsor naman para makasali naman siya sa mga international competition kasi gusto ka naming makita sa international competition. Apo. Representing syempre the Philippines. We would be very proud of you. But, Dave, bago natin siya subukin doon sa kanyang talento, gusto ko lang itanong kasi yung mga kabataan ngayon, puro gadget na, hindi tulad natin na 90s kids, laking kalye tayo, laking kalsada, iba't ibang laro, di ba, na subukan natin. Ano kayang mensahe mo sa kanila para masubukan naman nila yung ganitong klaseng laro na maganda rin naman nadudulot, di ba, sa atin? Ayun, sa mga bata, maganda rin naman na may gadget kasi marami tayong nalalaman. Pero ako, dahil nga sa gadget yun, nakikita nila ako sa TikTok. Pero yun, ini-introduce ko sila magkaroon ng isa pang hobby aside dun sa paggagalaw ng mga gadgets para medyo kilos-kilos naman ang katawan. Saka rin, minsan nasasabi yung mga bata parang nade-degrade din yung sa mental side. Pero ito, nakatulong to, parang lilikse din sila yung hand-eye coordination. Ayun, nakatulong yung mga skill toys. Hindi lang yo-yo. tama. Makapag-focus na yung mga chikiting, diba? Kasi mga ganitong laro, physical activity din eh. Opo. Kasi tayo pag gadget lang, wala na, nakaupo na. Minsan nga, sumasakit na yung leeg natin, di ba? Tapos problema pa dyan, yung mata. Correct. Mabilis lumabo yung ating mata. Opo. Pero pag may isa pa tayong hobby, parang hindi natin masyadong iniisip yung nangyayari sa ating paligid eh, di ba? Nakafocus tayo kung ano yung gusto nating gawin next, di ba? Parang Opo. continuous learning yung nangyayari. Tama ba, Dave? Yes po, tama po. Parang ayaw mong matapos, parang gusto mo laging merong bagong tricks kang matutunan. At dahil dyan, amiga, dyan, para ipakita sa ating ang kanyang iba't ibang tricks, let's give the floor to the Yo-Yo Master from Taguig. Let's all welcome Dave Solitario! Take the stage!
Grabe, nakaganto na lang kami. Paano nagagawa yun? Napakagaling, Dave. At simulan na natin ang pagko-comment. Nag-internalize pa na. Comment. Ang galing, Dave. Pwede talaga sa international competition. Sana po, sana. Alam mo kung saan ako pinaka-na-amaze? Doon sa walangang tali. Opo. Kasi kailangan mo talaga ng matinding focus doon eh. Makukuha mo yung atensyon ng mga nanonood sa'yo sa paggawa ng ganong klaseng tricks. Tsaka, grabe pang international yung galing mo, Dave. Thank you po. Ako naman mag-comment, Dave. Nabitin ako. Opo. Yun lang masabi ko, nabitin ako dyan. Kasi ang galing-galing eh. Gusto ko talaga manood ng more pa. So I Opo, will kung gusto niyo probably- pong manood, pwede ko po babanggitin? Oh, Yung go, aking Dave. socials ko po. Oo, yun po go. yung TikTok ko po na 1.6 million yung followers ko And po doon. counting. Yes. Tapos YouTube and Facebook. Ayun po, lahat po yung Dave Solitario, search niyo po, lalabas po yun. I will be definitely following you. At ngayon, syempre, alamin naman natin yung comment ni Miko. Nico, Alam mo, as our Dave, guest. talagang kami, may maipagmamalaki na naman tayo mga Pilipino sa international stage. Di ba? At Dave, ang tanong ko, Dave ba talaga yung, ano mo lang, yung name mo, wala kang screen name? Kasi pwede, may suggestion ako. Pwede po. Pwede mong gawing Spider Dave. Di ba kasi Spider-Man, Spider-Man. di ba? Gumaganon-ganon Gumaganon. si Dave eh, di ba? At eto lang, Dave. Alam nyo ba na ang pinakaunang naging champion sa buong mundo sa pagyoyoyo ay Pilipino? Oo. Sino? Yoyo Villame. Hi, Miko! Patola kami, naniniwala kami. Hindi, sorry. Turo sa akin ni Direk Carl. Hello mga Kanet 25! This is Diana Menezes, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.